Tekstong naratibo. Kahulugan at katangian ng tekstong naratibo. Ang tekstong naratibo. Sa bawat araw sa buhay ng isang tao, ay laging may mga pangyayaring naibabahagi o naikukwento niya sa iba. Maaaring mga simpleng pangyayaring nasaksihan sa kanyang pagpasok o kaya naman ang mga ipinagpapalagay niyang pinakamahalaga o pinakamalalaking pangyayari sa kanyang maghapon. Ang pagsasalaysay o pagkukwento ay karaniwang nangyayari kapag nagkikita-kita o nagsalo na ang mag-anak o maging ang magkakaibigan, subalit minsan, ang salaysay ay hindi lang basta naibabahagi ng pasalita. Sa halip, naitatala rin sa mga pahina ng isang tala-arawan. Hindi halos nararamdaman ng nagsusulat na siya'y bumubuo na pala ng isang kwento. Ang kanyang sariling kwentong bahagi ng isang uri ng teksto, ang tekstong naratibo. Ito ay pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan, nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan na may maayos na pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. Pangunahing layunin ng ganitong uri ng teksto ang makapagsalaysay ng mga pangyayaring nakapanlilibang o nakapagbibigay aliw o saya. Gayon din naman ang makapagturo ng kabutihang asal, mahalagang aral at mga pagpapahalagang pangkatauhan. Ang mga mambabasa ay direktang isinasama ng manunulat ng isang tekstong naratibo at nagiging saksi sa mga pangyayaring kanyang sinasalaysay. May iba't ibang uri ng naratibo, tulad ng maikling kwento, nobela, kwentong bayan, metolohiya, alamat, tulang pasalaysay tulad ng epiko, dula, mga kwento ng kababalaghan, anekdota, parabola, science fiction, at iba pa. Iba't ibang uri, subalit may iisang pagkakapareho. Ang bawat isa'y nagkukwento. May katangian ng tekstong naratibo. Una, may iba't ibang pananaw o punto de vista. Pangalawa, may paraan ng pagpapahayag ng dialogo sa loobin o damdamin. Pangatlo, may mga elemento. May iba't ibang pananaw o punto de vista. Sa pagsasalaysay o pagkukwento ay may mga matang tumutunghay sa mga pangyayari. Ito ang ginamit ng manunulat na paningin o pananaw sa pagsasalaysay. Ang pinakakaraniwang ginagamit para sa naratibo ay ang una at ikatlong panauhan. Bihirang-bihirang magamit ang ikalawang panauhan. Sa mas mahahabang naratibo tulad ng nobela ay maaaring hindi lang iisa kundi nagbabago-bago ang ginagamit na pananaw. Narito ang mga uri ng pananaw o punto de vista. Unang panauhan, ikalawang panauhan, ikatlong panauhan, na nauuri rin sa maladyos na panauhan, limitadong panauhan, at tagapag-obserbang panauhan. Kombinasyong panauhan. May paraan ng pagpapahayag ng dialogo sa loobin o damdamin. May dalawang paraan kung paano inilalahad o ipinahayag ng mga tauhan ang kanilang dialogo sa loobin at damdamin. Una, direkta o tuwirang pagpapahayag, at pangalawa, di-direkta o di-tuwirang pagpapahayag. Direkta o tuwirang pagpapahayag. Sa ganitong uri ng pagpapahayag, ang tauhan ay direkta o tuwirang nagsasaad o nagsasabi ng kanyang dialogo sa loobin o damdamin. Ito ay ginagamitan ng panipi. Sa ganitong paraan ng pagpapahayag ay nagiging natural at lalong lumulutang ang katangiang taglay ng mga tauhan. Higit din nitong naakit ang mga mambabasa sapagkat nagiging mas malinaw sa kanya ang eksaktong mensahe o sinabi ng tauhan at ang paraan ng pagkakasabi naguhudyat din sa uri ng damdaming taglay kaysa kung lalagumin o hindi direktang sasabihin ng tagapagsalaysay.
Halimbawa, "Donato, kakain na anak." Tawag ni Aling Guada sa anak na nooy abalang-abala sa ginagawa at hindi halos napansing nakalapit na pala ang ina sa kanyang kinalalagyan. "Abay, kay ganda naman ni ring ginagawa mo anak. Ay ano ba talaga ang balak mo, ha?" Natatawang inakbayan ni Donato ang ina at inakay papasok sa munti nilang kusina. Mula sa Ang Kariton ni Donato. Di direkta o di tuwirang pagpapahayag. Ang tagapagsalaysay ang naglalahad sa sinabi, iniisip o nararamdaman ng tauhan sa ganitong uri ng pagpapahayag. Hindi na ito ginagamitan ng panipi. Halimbawa, tinawag ni Aling Guada ang anak dahil kakain na habang ito'y abalang-abala sa ginagawa at hindi halos napansing nakalapit na pala ang ina sa kanyang kinalalagyan. Sinabihan niyang kay ganda ng ginagawa ng anak at tinanong din niya kung ano ba talaga ang balak niya. Natatawang inakbayan ni Donato ang ina at inakay papasok sa munti nilang kusina. May mga elemento. Ang isang katangiang taglay ng lahat ng tekstong naratibo ay ang pagkukwento, kaya naman taglay ng mga ito ang mahalagang elementong lalong magbibigay daan sa nakalilibang, nakaaaliw at nakapagbibigay aral na pagsasalaysay. Sa mga elementong ito rin makikita kung paano naihahabi o pumapasok ang mga tekstong deskriptibo. Narito ang iba't ibang elemento ng tekstong naratibo. Una, tauhan na may pangunahing tauhan, katunggaling tauhan, kasamang tauhan, at ang may akda. Pangalawa, tagpuan at panahon. Pangatlo, banghay na binubuo ng simula, tunggalian, kasukdulan, kakalasan at wakas. Pang-apat, paksa o tema. Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.